Samantala, nauusong inumin ngayon sa mga health-conscious na Pilipino ang milk tea. Bukod kasi sa masarap at may iba't ibang flavor, mabuti rin daw ito sa kalusugan. Narito ang report. Hindi coffee shop ang usong tambayan ng mga dumarayo sa makipot na kaling ito sa UP Diliman, kundi ang pwesto ni Aling Tina na nagbebenta ng patok ngayong milk tea. Mas convenient siya kasi di ba yung ibang milk tea sa labas pa, dito after nung class, dito na kami dumidiretso. Actually, mas gusto ko siya kasi hindi ako umiinom talaga ng coffee. Animoy naka-jackpot nga sa napiling negosyo si Aling Tina na nitong Hunyo lang nagsimula. So far, nung first week namin, nag-sale na kagad ako ng 1.8. So, natuwa na ako, 1.8. Dito na mismo sa loob ng kanyang bahay pinakukuluan ni Aling Tina ang tsaa. Matapos salain ng black tea, pwede na itong ihalo sa gatas at asukal at voila! May milk tea ka na. Sa halagang 40 hanggang 65 pesos, sulit na raw itong pamatid uhaw. Affordable siya compared to other branded ones. Pero, alam niyo bang 1800s pa nang unang mauso ang hot milk tea sa Europa kung saan naging pangunahin itong inumin? Okay, milk tea. Milk tea originated from the afternoon tea, from the British English era, 1800s pa. But Asians were the first to, invented yung, sila nag-popularize ng tea drinking. Di naglaon. Nauso ang malamig na milk tea na nilagyan pa ng mga Taiwanese ng tapioca pearls o sago. Ang matatamis na sagong yan ang inspirasyon ni Ray Gantan ng buksan ng Bubble Tea Restaurant, isa sa mga pioneer milk tea shop sa bansa. Ang plain royal milk tea noon, nadagdagan na ng mapagpipili ang flavors at toppings. Merong milk tea na may taro, ang paborito raw ng maraming Pinoy. Sa mga ayaw makamis ng kape, meron din namang coffee milk tea with coffee jelly. At ang latest selection, ang makremang Japanese cheesecake milk tea. Masarap na, mainam pa raw sa kalusugan ayon sa isang eksperto. You can use that as a weight loss, diba? Kasi may mga polyphenols that helps, no? Yung mga bad cholesterol natin, we flushes it out. May option ang customer na pwedeng ang level of sugar, pwede silang mamili ng level of sugar. Pwedeng no sugar, pwedeng 50% sugar. Ang pagdami raw ng mga health-conscious na Pinoy nakatulong sa pagiging hit ng milk tea. Yes, mas naging patok siya sa consumers natin. Siguro dahil lumami yung competition. So, lumami din yung natuto uminom ng milk tea. I can safely say 60 to 70% of the Filipinos are going healthy nowadays. They are now conscious on what they eat. They are now conscious on what they drink. Para sa Saksi, Tricia Zafra, nag-uulat.